Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng Panginoon ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi ninyo sa lingkong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manampalataya sa Diyos mula Kristo Jesus at maligtas sa anumang uri ng kapahamakan at tumulong sa kapwa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Efeso, Kabanata 6, talata 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Taglay ninyong lagi ang karasag ng pananalig kay Kristo, bilang pananggat pamatay sa ilalim sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa makatuwid ng salita ng Diyos. Papatuloy po natin. 2 Tesalonica, Kabanata 3, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Idalangin din ninyo na kami maligtas sa buktot at masasamang tao, sapagkat hindi lahat ang naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa diabo. Papatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 5, talatang 7. Ito po ang mensahe. Pagkatiwala ninyo sa Kanya inyong kamalisahan, sapagkat Siya ang kumukukob sa inyo. Pagpatuloy po natin sa 2 Corinto Kabanata 9, talatang 12. Ito po ang mensahe. Ang pagtulong ninyo sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi maging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Yan. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa tema na manampalataya sa Diyos mula Kristo Jesus at maligtas sa anumang uri ng kapahamakan at tumulong sa kapwa-tao. At yun, ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo na nais pong ibabatid ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa Kanya upang tayo ay bigyan ng kaligtasan sa lahat ng uri ng kapahamakan. Yan. Sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa Kanya at sa Panginoon sa Kristo. At tayo ay Kanyang pamoprotektahan at poprotektahan ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Yan. Tayo hindi niya papabayaan na mapahamak ang gaya ng anumang uri na maaaring mangyari sa ating buhay mula pangkaraniwan, mabibigat na kapahamakan, kagaya ng digmaan, mga sakuna, mga anumang uri na mga disgrasya na maaaring mangyari sa atin, hindi niya tayo papabayaan na tayo ay mapahamak dyan. Kung mayroong naghahangad sa ating buhay, kung tayo ay pipinsalain, maaaring tayo ay madisgrasya, tayo ay hindi niya papabayaan ng ating banal na Panginoon. Basta tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Yesu Kristo at gayon din sa mabuting balita na tayo ay kabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mula dito sa mabuting balita, tayo manampalataya sa Panginoon Diyos at tayo ay iadyan ito sa ating kapahamakan. Tayo hindi pabayaan ang kapangyarihan ng Diyos mula Panginoon sa Kristo at gayon din ang mabuting balita, tayo hindi po pabayaan sa gabay nito sa bawat isa. Sapagkat ginagabayan nito na lahat ay gumawa ng mabuti upang tayo ay hindi umira ng kapayapaan sa bawat isa. Hindi tayo gumagawa ng masama sa bawat sa gayman, may iba't iba pa rin kapahamakan na maaaring mangyari sa atin na dahil ililigtas ang ating Panginoon sa Kristo at maging sa pagkakamali ng isang tao na ikaw ay pangangaran ng hindi mabuti, tayo ay adyan niya at lahat ng uri ng mga kasamaan. Hindi lamang paghangat ng buhay natin, kundi lahat ng uri ng kasamaan at kapahamakan. Ngayon ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay idalangin din natin yung ating kapwa-tao. Kung tayo ay hindi naman sarili natin, ang ating kapwa-tao ay pwedeng maligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan kung sila ay ating idadalangin. Kagaya ng sinabi ng ating ni San Pablo, idalangin sila doon sa mga buktot at masamang tao na hindi nanampalataya. Yan, anumang uri ng kapahamakan. So kaya tayo ay panalangin natin yung ating kapwa-tao. Kaya panalangin natin yung ating kapwa-tao mula doon sa Israel at saka sa Gaza na sila ay maligtas sa mga uri ng kapahamakan sa nangyayari digmaan sa dalawang panig at iba't ibang parte ng mundo na mayroong digmaan at
Sa lahat, ipanalangin natin na tayo ligtas sa namang uri ng kapahamakan. Ipanalangin natin ng mga tao, hindi lamang ating sarili, gaya din ng ating mga ganyan tayo manampalataya. Ngayon, kung paano tayo mananampalataya, kinakailangan may malaki tayong pananampalataya at tayo ay magsisi sa ating pagkakasala kung tayo mananalangin. So, sa pamamagitan ng pananalangin, sa ating pananampalataya, ipanalangin natin sa ating banal na Panginoon Diyos itong pagkakaloob ng pagprotektang ito ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Hindi lamang sa ating sundin yung mabuting balita o sa gawa ang mabuti, kundi tayo ay manampalataya sa Panginoong, kundi tayo ay manampalataya ng lubos sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, para tayo protektahan dito sa ating sa anumang uri ng kapahamakan. Kinakailangan ay walang pag-aalinlangan ng ating pananampalataya o pananalangin at maliban o paghiling sa ating Panginoon Diyos sa tayo iligtas sa lahat ng kapahamakan. Maliban doon, pagsisihan muna natin ating kasalanan. Upang tayo dinggin ng ating Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo na kailangan pagsisihan natin ang ating kasalanan. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos at ng pagsasakripisyo ng Panginoon sa Kristo na tayo ay mapagbago at tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. So, kung tayo ay magsisisi, tayo hihiling ng ating banal na Panginoon Diyos na maprotektahan hanggang sa buhay ng walang hanggan o hanggang sa paghukom na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos. So, yung mga nangyayari ngayon, bali wala pa lang yan sa paghukom na mangyayari kung tayo mapapahamak. Kaya tayo ay, kung iligtas tayo ng Panginoon Diyos sa mga araw na ito, maging hanggang sa paghukom, tayo ganyan iligtas. Yan. Kinakailangan tayo ay manampalataya na lubos sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, na walang pag-aalinlangan para tayo dahilingin natin na protektahan tayo sa ating mga sa lahat ng uri ng kapahamakan at maging yung kapwa-tao natin. Magsisi tayo sa ating pagkakasala, sa gayon hindi niya tayo pumabayaan sa mga araw-araw nating pamumuhay. At kung tayo ay mayroong kabalisahan, isasangguni natin ito sa Diyos, isalig natin sa Diyos, hindi niya tayo pumabayaan. Kung tayo nababalisahan na tayo ay maaaring mapahamak, kung mayroong mga bagyo, may mga digmaan, o hindi pa dumarating yan, tayo ay kanyang kakalingain, tayo hindi niya pumabayaan. Maging ito sa ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay, yung biyaya ng pagkain, yan, tayo ay manampalataya. Idalangin natin na tayo ay pagkalooban ng pagpapalang yan, kagaya sa Gaza ngayon, ipanalangin natin na sila ay matulungan sa kanilang pangangailangan ngayon, na sila ay nagsuffer na wala silang makakain ngayon doon at mga pangangailangan. Idalangin natin na sila ay papanahin ng ganun at sila ay hindi maipit ng ganun sa digmaan. At tayo ay tumulong sa ating kapwa-tao. Kung tayo ay mayroong kakayanan ng tumulong tayo. Kahit sa Gaza, tulungan natin sila kung sila may problema roon. At maging sa ating mga pangkaraniwang pamumuhay, tumulong tayo sa ating kapwa-tao. At maliban doon sa tayo manalangin na tayo ay protektahan, tumulong din tayo sa ating kapwa-tao. Kahit naman tayo tumutulong, pare pa rin tayo mapahamak. Mula doon sa mga nagkakasala, kaya tayo tulungan niya sa pang-araw-araw nating pamumuhay, maging sa gabayan tayo sa pagtulong natin sa ating kapwa-tao. Kaya sa ngayon, tayo ay makatutulong ng lubos. At maliban dyan, tayo ay makapamumuhay na maayos kung tayo ay puprotektahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa ngayon, tayo ay makapananampalataya pa ng lubos mula dyan sa pananalangin natin na tayo ay gawayang protektahan sa mga uri ng kapahamakan at iba't iba natin mga gawa. Nang matupad natin ito, sana nagabay na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na buhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. At maliban dyan dito sa kaligtasan sa anumang uri ng kapahamakan sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kayo ay magabayan ng banal na mabuting balita na banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at maliwalagan kayo ng banal na Santa Maria. So yun. Kaya patuloy na tayo ay magabayan, maliwalagan ni banal na Santa Maria sa ating pagtalima ng mabuting balita. At naway kayo maliwanagan natin yung talimain ang mabuting balita at kayo ay balikas sa pang-araw-araw na bumuhay at sa darating na pagbubuhay ng ating at ay bumuhay ng mabuti. Yan, to sa interfaith unity, maliwanagan ni Banal Santa Maria yung bawat mga reliyon. Iba't iba natin pananampalataya, tayo magkaisa at unawain natin ang ating mga pananampalataya at mga paniniwala. Sa gayon, tayo
tayo ay makapagpapairal ng kapayapaan at pairanin natin ang kapayapaan sa buong mundo, bawat lipi, bawat mga wika, bawat mga bansa. Sa gayon, maging ehemplo tayo ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundo. Tayo magbubulod para diyan magabayan natin yung mga kapamahalaan at ang nagkakaisang mga bansa. Lalo itong mabigkis sa pagkakaisa sa kapayapaan, pagpapairal ng mabuti at pagtutulungan sa bawat isa. Upang umiral yung pagkakapatas natin sa pamumuhay sa mundong ito na pinapairal ng nagkakaisang mga bansa mula doon sa United Nations. Yan. Muli doon sa CBCP and Vatican Church, kayo ay magabayan at maliwanagan ni Bandang Santa Maria at kayo ay patuloy niyong pagbuklorin yung sangkatauhan sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. Gayun din ang The Bible Evangelization sa buting nakayan nito ay patuloy itong mapagbuklod ang sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas sa gabay ng kaliwanagan ni Bandang Santa Maria. So patuloy tayong gabay ni Bandang Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Sokristo sa ating pagbubuklod na ito ng sangkatauhan sa pananampalataya sa kanila, sa Panginoon Diyos at Panginoon Sokristo. Yan. At sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Sokristo, at kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan. Pagpairal kayo ng kapayapaan at mag-isa kayo sa pagpapairal ng kapayapaan. Tugunin niyo ang karapatan ng bawat mga mamamayan ninyo. Yan. Sa gayon, tayo ay makapamumuhay ng may kapayapaan at may pagtugon sa nais ng Diyos na pagpapairal ng mga kapamahalaan. Yan. At ang mga tao ay magabayan ninyo sa kapayapaan at mabuting pamumuhay sa mundong ito. Yan. Muli doon naman sa aming lokal na pamahalaan, maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Santa Maria, Panginoon sa Kristo, at kayo ay mamahala ng mabuting matuwid at inyong tugunin yung karapatan ng inyong mga mamamayan. So pagbuklarin niyo palagi ang mamamayan Pilipino sa peace and order na kayo ay makadiyos at maliwanagan kayo. Ngayon dito sa parokya namin sa Infanta Quezon, patuloy nitong pagliwanagan kayo ng ating Banal na Santa Maria at patuloy nyo pagbuklarin yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Diyos na Panginoon sa Kristo. Tayo ay mapamuhay ng ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon at mabuhay tayo ng payapa, mabuhay. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless you. Sana yung nangyayari doon sa Israel at saka sa Gaza, sa Palestine, sana umiral yung kapayapaan doon, gabayan ng kapayapaan ng banal na Panginoon Diyos ang mga nangyayari na. Sana yung bawat side ay mag-usap sa pangkapayapaan, kayo ay matagpuan nyo ang kapayapaan at pagpapatawaran sa isa't isa. Ngayon man ay gabayan kayo, gabayan naman na ng Panginoon Diyos ang pagpapairal ng hustisya sa pagpapairal ito sa nangyayaring hidwaan sa inyong magkabilang panig. Maganda nga po sa inyo lahat.